Mga ka-rice mill, nandito na naman tayo, no? Atong topic karon mao ning makina sa ato ang rice milling na to. Ano nga mao sa akong ipakita sa inyo karon para masabtan yun ninyo o matutunan ninyo kung gusto niyo bang magnegosyo ng rice milling. Ang rice milling business is a good business. Malaki ang kikitain nyo dito. Tara na, punta tayo sa makina para malaman nyo kung ang lahat sa makina. Ipakita ko muna sa inyo ang base, yung humahawak sa makina natin. Pero bago yan, ipakita ko muna sa inyo kung anong klaseng makina ito. Itong makina na ginagamit ko ay 4D R5. Ang 4D R5 meron siyang injection pump, basta fuel niya diesel. Ito ang injection pump. Meron tayong starter solenoid at saka meron tayong battery. Ito lang, ganito lang kalaki ang ginagamit kong battery. 7 plates. Balik tayo sa base, mga ka-rice mill. Ito ang base na nagawa ng installer na pinakamaganda at pinakatibay na base. Ang gamit na angle bar makapal. Yan o. Makapal. Yan. Ang kapal nito mga 5 to 6 mm. Kapal talaga. Yan, ito ang gayahin yung design, mga ka-rice mill. Meron pang ito nakalagay sa flooring. Ang angle bar nga gamit, ganun din yung mahawak sa pulley. Itong pulley, ang pulley niya may sukat na sukatin natin para makita nyo. Ang may sukat na 10 inches. 10 inches diameter. Iikot natin, mga ka-rice mill, yung base. Ganon din ang kapal ng angle bar nga ginamit. Simula doon hanggang paikot 5 mm ang kapal. Itong flat bar ganon din 5 mm. Gayahin nyo to, mga ka-rice mill. Maganda ito ang base. Yan, ipakita ko sa inyo ng maayos. Yan. Dito bumalik ako, dito lang tayo, pakita ko sa inyo kay
dahil hindi tayo makadaan dahil may battery. Ito ang iyong base. Ang gamit dito sa isang galong plastic, ang return sa fuel na para maibalik natin sa tangke niya. Ayan. Itong makina Mitsubishi ito. Yan. Hinihigop yung hangin. Nilagyan ko ng screen. Ito yung screen to eh. Para hindi makapasok yung alikabok. Yan. Simple lang ang pagka-install dahil ang ignition switch dito. Ito ang hose kung saan ang tubig lalabas. Ito. Yan. Papuntang reservoir, tangke ng tubig. Isang malaking drum, 1,000 liters of water. Yan. Dito lumabas ang tubig sa tubo. Tapos haluin ng drum. Tapos babalik naman ang tubig dahil dito ito tubo yan papuntang makina ito para iwas overheat. Pag ang gusto nyo na makina ang magdadrive sa aparatos nyo, ang injection pump nga gagamitin nyo, yung governor type. Dahil ang governor type, yung buga ng fuel nya, konti lang. Tapos ang takbo regular. Samantalang itong klase na injection pump ay malakas siya sa sa fuel. Ang ibig kong sabihin sa ganitong injection pump, yung may load yung aparatos nyo o sa wala, yung takbo ng fuel niya pareho lang. Ang governor type of injection pump, pag may load, regular ang bomba ng fuel na may fuel lalabas pero para lang sa makina. Yun ang kagandahan ng governor type na injection pump. Ako hindi ko na lang pinalitan dahil pag governor type kasi pagpalitan ko to ng governor type malakihan na ako ng gastos dahil nandito na to kaya ito na lang ang ginamit ko. Ito naman ang niya kambyada. Naka-attach yan sa makina. Pag ganyo, pag
hihilain ko, yan, automatic tersira na kagad yan pag bitaw ko. Ito ang style ng gamit ko. Ito hindi ko na ginamit. Ito ang original eh. Hindi na nagamit to. Abandon na to. Dito nilagay ang ano, sa installer yung ano, kabyada. Ito, kailangan makapal to. Ang pulya nyo, susukatin natin ha. Size. Baliktarin natin. Yan. Yan. 6 inches. Ang lapad. Pero ang nilagay ko 4 inches lang oh. Maganda, palitan to ng 5 inches hanggang dito. Itong 4 inches sa installer pa to. Hindi pa ako nakapalit. Dahil itong klase ng Korea ay matibay. Tagal na to. Kung gusto nyo matagal na Korea, itong klase ang bibili nyo. Tapos makapal. Huwag yung manipis. Dito ang amperahe. Yan. Tapos sa oil yung isa. Hanggang dito lang tayo mga ka-rice mill. Ang pagtuturo ko sa rice milling, step by step lang natin para maintindihan sa lahat. Maraming salamat. Ito si Tatay sa Uma, Life in the Farm.